Amen. Sino po dito nakaalala ka sa kwento nung apat na magkakaibigan na dinala ang kanilang paralitikong kaibigan sa harapan ng Lord? Amen. Sige po, sabayin niyo po ako sa Luke chapter 5 verse 17. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila ay galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya ay magpagaling ng mga may sakit. So, kung sino man po yung mga may sakit ngayon, papagalingin po kayo ng Lord. Amen. Sabi dito, dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nila makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harap ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubong, binakbak ito at binaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang iyong kasalanan." Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, pinatawad na ang iyong kasalanan? Okay. Pagkarinig nito ay nag-usap-usapan ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sino itong nagsasalita na kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan? 22. Balibhas ay alam ni Jesus ang kanilang mga pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong kasalanan o tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo, ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Kaagad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang dilalas ang mga naroon at nagpuri sila sa Diyos. Sa pagkamangha ay sinabi nila, nakakita tayo ngayon ng mga kamangamanghang mga bagay. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. So kung makikita po natin sa kwento po na ito, nandito po yung kwento po ng mga magkakaibigan. Sino dito yung mga magkakaibigan? Meron pa bang mga magkakaibigan dito? So, nandito po tayo sa senaryo ngayon. At ang dalangin ko po sa Panginoon, ay nandito tayo sa verse 25, uuwi tayong magpupuri sa Diyos. Uuwi po tayong magpupuri sa Diyos sa araw po na ito. Amen. So, sa sitwasyon ng ganitong senaryo, kumalat yung balita. Bago nangyari ito, meron nang pinagaling si Jesus na isang bulag. At kumalat ang balita na merong Jesus na nagpapagaling. Amen. So, narinig ng mga kaibigan, narinig ng mga kalalakihan na ito, at meron silang kaibigan na paralitiko at ang nais nila ay madala sa harapan ni Jesus. Kasi nga, paralitiko gusto nilang tumulong. Amen. Marami pa ba sa atin dito ang gustong tumulong sa ating mga kaibigan? Marami pa ba sa atin dito ang handang magsakripisyo para sa kanyang kaibigan? Amen? So, nasa 21 days prayer and fasting po tayo at ang ngayon ay pang ilang days na po ngayon? 9 pa lang. Hindi ako nakapag-prayer and fasting ng 5 araw eh. So, nasa 14 days na po tayo ngayon. At sino pong mga nag-engage ng prayer and fasting? At naniniwala ako na kung sino lang po yung mga nag-engage ng prayer and fasting na talagang marubduban na panalangin sa Panginoon, ay sila lang po yung makakaranas ng miracle. Sila lang po yung makakapag-invite ng paralitiko. Sila lang po yung makakapagbuhat ng paralitiko para mapuntas doon sa harapan ng Diyos. Tama po ba habang tayo nananalangin sa Panginoon para tayong nagbubuhat ng kaibigan?
Prayer for 3. Sino may mga prayer for 3 dito? Mga kaibigan na gusto natin dalhin sa Panginoon. Prayer for 3. Pero dito sa kwento na ito, iba. Pray for 1. Sa Mark kasi, binanggit kasi doon na 4 na kalalakihan ang nagbuhat doon sa paralitiko. So ganun pa man, merong eagerness na gusto nilang dalhin yung paralitiko, yung kaibigan nila, kay Jesus. Amen? Gusto nilang dalhin yung tao na yun. Kaya lang, bago nila madala doon, may mga struggle na kailangan nilang pagdaanan. Ano yung mga struggle na kailangan nilang pagdaanan para lang maidala yung kanilang kaibigang paralitiko sa harapan ng Panginoon? Unang-una, yung condition ng paralitiko. Condition. Marami sa atin na meron tayong mga kaibigan gusto nating i-invite, but tinitignan kaagad natin yung condition. Dadalhin sana kita kay Jesus eh. Ang problema, paano yan? Hindi ka makapaglakad. May Jesus sana doon eh. Kaya lang, hindi ka makapaglakad. Anong gagawin mo? Ang pinakamalaking struggle ng taong ito, ng mga magkakaibigan na ito, ay yung kondisyon ng kanilang kaibigan. At hindi po sinabi na kaibigan po nila yung paralitiko, but naniniwala ako na may something na relationship tong paralitiko doon sa mga taong nagbuhat sa kanya. Amen. Tayo nga, kahit na naghihingalo na yung tao pag nadisgrasya, wala nga tayong kakayanan na buhatin eh. Anong unang ginagawa? Video muna. Nandito po tayo ngayon. May nadisgrasya po dito. Baka meron pong gustong tumulong dyan. Nandun ka na eh. Baka po merong pwedeng tumawag na ambulansya. May cellphone ka na eh. So, sometimes, ginagawa natin yun. Nakakala natin, normal sa buhay natin. Tinitignan natin yung kondisyon ng tao. Dadalhin sana kita sa ospital eh. Kailan di ka makapaglakad? Meron sanang Jesus doon, nagpipreach, nagpapagaling. Ang problema, di ka nakakapaglakad. Kasi nga, paralyzed eh. Paralyzed. Tingnan mo yung mga tao pag in-invite mo. Ayaw pumunta ng church. Paralyzed yung spiritual. Paralyzed. Huwag nyo na pong pansinin yung sapatos ko. Baka pabayad ko pa sa inyo. Wrong timing. Sabi ko, nung binili ko to, di naman umuulan ah. Bakit? So, tinitignan natin yung kondisyon. Ang pinakamalaking struggle nila ngayon is yung kondisyon ng kaibigan nila. But in every struggle, sa bawat kondisyon ng ating mga buhay, sa bawat struggle sa ating mga buhay, dapat lagi mayroong solution. Amen. Sa palagay mo, hindi nakita nung isa yon? Nakita. Weekdays nangyari. Wala namang nakalagay weekdays eh. Nandun yung mga Pariseyo eh. Kung linggo yun, sa mga templo yun eh. Mga weekdays, working days po ito. Sino dito yung mga nagtatrabaho? Taas ang kamay. Amen. Praise God. May mga paralitikong pwedeng natin dalhin sa church. But ang tinitingnan natin is condition. Pasensya na po kayo, di po ako makapag-attend. Kasi po, may work pa po ako eh. Pangalawang problema nila is yung crowd. Sige, nakapag-isip yung isang kaibigan. Tawagin ko yung isa pang kaibigan. Hanggang sa naging 4 na sila. Buhatin natin. So, yung kondisyon ng paralitiko na solusyonan, bubuhatin ng 4. The next problem na naman ngayon is yung crowd. Napakadaming crowd. Maraming tao. Wala na nga silang mapwestuhan sa labas eh. Paano nila may papasok yun? Yung sa crowd pa lang, yung paglalakad mo pa lang, huwag ka muna mag-invite. Meron pa naman next cycle. Huwag ka muna mag-pray. Huwag ka muna mag-invite. Bawid na lang tayo next cycle. Nandun yung crowd eh. Taga sabi, ano bang ginagawa nyo dito?
Habang buhat-buhat yung paralitiko, anong ginagawa niya dito? Paano makapakinig yan? Nandun na sa pinakadulo yan. May crowd May crowd na taga-discourage, may crowd na taga-discourage sa'yo na hindi mo kaya yan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Malaki struggle. Kasi, itong tao na ito, paralyzed. At binuhat ng mga tao. Sabi, ba't may binuhat yung may sakit? Ay, hindi ba bawal sa kultura natin yan? Bakit buhat niyo yan? Naalala niyo yung babaeng nagdurugo, gumagapang? Sa crowd din po yun. Remember, every time na meron kang gagawin para sa Panginoon, every time na mag-i-invite ka, laging nandoon ang crowd to hinder us. Nandoon yung crowd para pigilan tayo sa ating gusto nating gawin para sa isang tao. Laging may crowd. Amen. Yung babaeng nagdurugo pa lang, gumagapang, may crowd Lord, lagi may crowd. Sino nagpabagsak kay Pedro? Crowd. Di ba disciple ka ni Jesus? Hindi. Isama niyo yan. Disciple ni Jesus. Ay, hindi po ako disciple. Di po ako disciple ni Jesus. Crowd ang nagpabagsak kay Pedro. Every time na meron tayong gagawin sa church, ang magpapabagsak sa ating crowd. Mga tao sa paligid natin, mga tao na hindi naintindihan yung ating ginagawa, yung tao na hindi naintindihan ang faith natin. Yun yung magki-question sa atin. And every time na may gagawin ka sa buhay mo, gusto mo bang umasenso? Sinong gustong umasenso? Paalam ka muna sa kapitbahay mo. Crowd. Every time na may gagawin ka sa buhay mo, laging merong crowd. Laging merong lang sa'yo para lang hindi ka makarating dun sa purpose mo. Para lang hindi ka makarating dun sa ninanais ng Diyos sa buhay mo. Para lang hindi maging successful yung binabalak mo sa buhay mo. Laging may crowd. Amen? So wag tayong magtaka na sa buhay natin is madali lang dahil Kristiyano ka na. Ngayon mas prone tayo sa discrimination sa crowd. Kasi nga, naging Kristiyano na tayo. Kristiyano ka pa man din. Ganyan ang ugali mo. Kristiyano ka pa man din. Yung nagsabi, Kristiyano din. Laging may nasasabi ang crowd sa buhay natin. Maniwala ka. Isa sa mga struggle natin yan crowd. Biruin mo, mag-i-invite ka, hindi sumipot yung in-invite mo. Tapos yung ibang kasama mo, nakapag-invite, ang sasabihin sa'yo, buti pa ako may invite. Crowd. Sometimes yung crowd nasa loob. Saan ang crowd? Kung nasaan si Jesus, nandoon ang crowd. Papansin niyo yan? Kung nasaan si Jesus, nandoon yung napakaraming crowd na humahadlang sa atin. Madaling sabi, kung sino pa yung mga naniniwala din sa Diyos, minsan yun din yung humahadlang din sa atin. Minsan yun din yung pumapatay sa eagerness natin na makapag-invite. 21 days prayer and fasting. Sige po, mag-fasting po tayo. Yes, amen. Excited ako. Papasting pa. Di ba fasting ka? Ba't ka kumakain ngayon? Papasting ka pa, wala namang nangyayari dyan. Lagi meron silang nasasabi. At naniniwala po ako sa umagang ito, isa tayo sa tatamaan dito. Remember, nandito tayo yung mga kaibigan na nagbuhat ng paralitiko. Get ready for the crowd to discriminate us, to question us. Ika-question tayo sa mga ginagawa natin. Lagi tayong magmamasid sa bawat paligid. Pangatlo, conveyance. Yung process of transporting doon sa paralitiko, struggle po yun.
yung process ng pagta-transport. Akala ko nga nung una papag . Yung dala-dala niya papag. Sabi ko, binuhat nila yung papag. Hindi makalabas ng pintuan yun. Mahirap na queen size pa. Paano yung pagkakasya? Tatagilin mo yung papag. And then, sa mga ibang translation, sinabi kasi doon, yung higaan niyang mat. So, napupulpara lang siyang banig. Ganun lang yung higaan niya. Ba't binuhat yun? Tingnan mo kung paano ka-struggle yun. Pag magkamali ka lang ng buhat ng dito, babalintong yung babalintong yung paralitiko. And then ito pang pinakamaganda. Inakyat pa sa bubong. Ang ganda pakinggan, di ba? Ang ganda pakinggan. Yung paralitiko inakyat sa bubong. But the question is, paano niya inakyat sa bubong yon? Natawa ako nung inisip ko, paano tinalian? Nirolyo doon sa banay, hinila. Nagkabanda-banda yata yung paralitiko. Aray, hila! Hila! Yung pag-transport pa lang natin, struggle na para sa atin. Pasensya ka na, sister, hindi ako makaatin. Wala kasi ako pamasahe. Pasensya ka na, wala akong service . Yung pagta-transport pa lang papunta kay Jesus, struggle na yun. Kaya nga wala yung katabi mo dyan ngayon nung nakarang linggo, wala siya ngayon. Yung conveyance kasi, yun kasi yung isa sa nagdadala sa atin, isa sa nagpapa-struggle sa atin. Pagta-transport. Naka-tricycle po kami. Yung tricycle po namin, air condition na po yan, tsaka water condition na rin yan . Papunta dun sa loob lahat ng tubig. Rumaragas sa tubig. Good timing pa yung mga outfit namin. Excited pa kami. Sabi namin kagabi, hinto rin yan, hanggang madaling araw lang yan. Yun nga, hanggang madaling araw, hindi tumigil. Hanggang ngayon, hindi tumigil. Biyahe kami. Medyo basa kami. Sabi ko, aga-agahan natin ng konti. Kasi kahit basa tayo, matutuyo rin naman niya pagdating ng alas 9. At hindi po kami nagkamali. Natuyo nga po siya. Praise God. Marami tayong kinoconsider. Marami tayong pinag-i-struggle na kung saan pwede naman natin solusyonan. Binuhat. Sa palagay nyo ha, ako naniniwala ako dito. Pero, ano lang naman, habang hinihila nila yung paralitiko sa imposibleng walang nagtulak din nun . Imposibleng wala rin tumulong sa kanila doon. Alam nyo ba, na yung bubungan nila, hindi lang basta bubong. Concrete po yun. Naka-tiles pa nga . Di mo alam, no? Di mo kasi binasa yung Bible . Binakbak po yun. Binakbak po yun. So, anong senaryo? Habang inaangat, may nagsisilsil doon. Habang inaangat, may nagliligwat-ligwat doon ng bubong. Sabihin na natin yero. Hindi, lang yung mga kugon lang siguro yun. Hindi po pwedeng, mas lalong mahirap tuloy pag kugon lang. Saan ka aapak? Baka diretso ka sa baba. Every time na meron tayong gagawin, meron tayong gustong dalhin kay Jesus, laging merong struggle, kapatid. Laging merong struggle. At nagpapasalamat po ako at nadalaw po ako sa harapan ng Panginoon kahit na sa anumang mga struggle. Yung kaibigan ko po, significant talaga yung kaibigan. Kaibigan ko po yung nag-share sa amin ng gospel sa may City High pa po. Second year, high school yata ako na. Hindi ko po siya kaklase. Kumbaga, dahil dun lang sa laging nagkakasabay-sabay sa student center, paupo-upo, sinyeran po ako ng gospel. Sinyeran niya po ako. Binaliwala ko po yun. Nag-aaral pa po ako nun. At nag-church po ako. Tapos na po ako ng high school.
Doon pa lang po ako nag-church. Pero habang sinishare niya ako, ini-invite na rin niya ako ng ini-invite sa church nila. At hindi po ako napa-church. Struggle para sa kanya yan. Kasi kahit na nagsishare sa akin, hindi ako pumunta sa church nila. Ay, meron, isang beses, dumalo ako sa church, hindi na ako umulit. Buong maghapon eh. Totoo. Baptist din po yung Baptist Church, doon sa may Sapang Bato. Naging kaibigan ko po. And then, sinyaran niya ako. Sabi ko, pasensya na, par, kasi mahirap sa pamasahe. Alam mo naman, yung estudyante noon, baon ko nga noon, 15 pesos eh. Bawasan mo pa ng pamasahe. So, wala na, balikan, 7 pesos. May piso na lang ako araw-araw. Ganon ang buhay. So, mahirap, pero alam niyo po ba, 2007, pagdating ng 2011, doon pa lang ako nag-attend ng church. Doon pa lang ako nag-attend ng church. And then, hindi nag-share ka ngayon binaliwala, is mababaliwala na yon. Hindi pa yun yung tamang panahon na tumubo yung word sa kanyang puso. Si mama ko po yung nauna na-attend po sa church. Life group lang po sila ni Nanay Sario. Tapos pumunta po si pastor doon. Nagla-live group na rin po siya. Hanggang sa nag-attend na kami kaagad doon sa church nila, doon sa may Amsik. So doon na po nagsimula, nagtuloy-tuloy na po. At alam niyo, ang pinakamahirap lang naman is yung pagdala papunta kay Jesus. Pero pag nandun na kay Jesus, madali na lang. Madali na lang. But lahat ng ito ay magiging makatotohanan lang kung merong isang kaibigan, merong isang tayo, or merong tayong nagtutulungan para sa isang kaluluwa. Dito kasi, 4 sila nagtutulungan para lang sa isa. So, lahat tayo ay pwede nating maranasan ng lahat ng ito. At nakakatuwa po, dahil hindi po nabaliwala ang kanilang paglapit kay Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, hindi babaliwalain ni Jesus ang paglapit niya sa iyo. Ang paglapit mo sa Kanya at ang paglapit mo sa pinagpipray mo kay Jesus, hindi po mababaliwala yan. Amen. At gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Jesus. Hinihintay ka niya. Si Jesus, naghihintay lang. Yung pagtuturo ni Jesus, sa tagal ng pag-transport nila, nabalitaan pa lang, ibig sabihin, nagsisimula na si Jesus, nabalitaan, nandun na si Jesus, nagsisimula na, nandun ka pa lang, kinukumbinsi mo pa lang yung kaibigan mo na sumama. And then, pag-transport pa lang, plus yung crowd pa na hadlang sa'yo. At yung pag-akyat pa lang doon sa bubong. At yung pagbaklas pa lang. Sabihin mo sa katabi mo, naghihintay lagi si Jesus. Naghihintay siya lagi. Pero lahat ng ito ay naging significant lang dahil lang sa tatlong nandirito sa kwento po na ito. Unang-una, kaya naging significant ang story po na ito. Because there is Jesus with the power of the Lord to heal the sick. Wala tayong pinagkukwentuhan ngayon kung walang Jesus doon. Kasi wala namang pupunta doon eh. Wala tayong babasahin ngayon kung walang Jesus na nandun sa bahay na yon. At dito po sa passage na ito, binanggit po dito na si Jesus daw, nandun si Jesus na, sabi niya dito, Jesus, and the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Binanggit po sa Bible na nandun si Jesus at binigyan siya ng kapangyarihan, binigyan siya ng authority para mag-heal ng sick. Mag-heal yung lahat ng mga may karamdaman doon. At sa palagay nyo ba, paralytico lang yung nandoon? Sa palagay nyo, paralytico lang kayong mga may sakit doon? Sa palagay ko, hindi. But bakit naging significant yung paralytico na ito? Ano kasi yung una? Kasi nandoon si Jesus. At yung Jesus na yon is may dala-dalang kapangyarihan para magpagaling sa kanya. Alam niyo ba sa oras na ito, nandito si Jesus. At nandito si Jesus, at si Jesus na ito ay magpapagaling sa karamdaman natin ngayon.
Hindi porket ikaw lang ang nagdala, ay para lang talaga siya sa paralyzed. No! Nakakarinig din ng word yung apat na yon. Amen. Pangalawa, kaya naging significant lang yung story nito because of the man's unselfish faith. Medyo anuhin po natin ng konti dito. Naniniwala po ako na gumaling ang paralitiko na ito hindi dahil sa pananampalataya na dala niya. Verse 18. Some men came carrying the paralyzed man on the mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. Nandoon yung nandoon yung mga kaibigan na ang gusto lang is mapagaling. Kung ako wala akong tiwala kay Jesus, hindi ko dadalhin doon. Kung ako hindi ako naniniwalang kaya ang pagalingin ni Jesus, hindi kita dadalhin doon. Merong faith. Nandoon sa magkakaibigan na ito, meron silang faith na ang faith na yon hindi lang para sa sarili, kundi para doon sa paralitiko na yon. Yun yung tanong ko ngayon. Lord, meron na ba kaming faith na ganito? Yung faith na meron kami, yung faith na yun para doon sa tao na yon na pinapanalangin namin? Meron na ba akong ganito? Lord, kasi itong kwento kong sa buhay na ito, itong cycle na ito, maging significant lang ito, Lord. Kung merong isang ako na may faith para sa kaluluwa na dinala ko kay Jesus. Kasi yes, sa lugar na ito, sa bahay na ito, nandito na si Jesus. Nandito na si Lord. Nagre-ready na si Lord. At naghihintay si Lord. But nandito ka ba? Nandito ba yung mga kaibigan na merong faith para sa kanilang ika-isa-isang kaibigan din na may pinagdadaanan? And last, dito na ako magtatapos. Because of the paralytic man that has been forgiven and healed. Na ano po ako medyo na ano po ako sa kwento na to kasi Lord, paralyzed man, pinagaling mo. Pero ang declaration mo, hindi kagalingan, kundi kapatawaran. Pansin nyo? Ang declaration ni Jesus, hindi kagalingan. But ang sabi ng Lord, ang sabi ni Luke, nandoon daw si Jesus, at ang Jesus na yon na may dala-dalang kapangyarihan ng Diyos to heal the sick. But ang ginawa ni Jesus doon sa paralyzed man is hindi to heal, kundi to forgive. Pinatawad ni Jesus ang paralyzed man sa kanyang mga kasalanan. Amen. Sabi ko, Lord, bakit pinatawad mo, hindi mo pinagaling? Napansin niyo ba yung sinabi niya? Verse 23, alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad ng iyong kasalanan? O tumayo ka at lumakad? Bakit? Kinwestiyon na si Jesus sa part na ito May pinagaling siyang bulag. Lord, kung luluobin mong pagalingin ako, gagaling ako. Sabi ng Lord, niloob ko na gumaling ka. Gumaling. Ano ang sabi ng mga Pariseo? Sino ba siya na nagpapagaling? Ang Diyos lang may kakayahan magpagaling. Amen. Lahat ng yun, narinig ni Jesus yun. Yun yung sabi ng Bible Lahat ng mga usap-usapan nila, narinig ni Jesus. Sino siya na nagpapagaling? Diyos lang may kakayahan magpagaling. But pagdating dito, dineclare na nandun si Jesus, yung Jesus na may dala ng kagalingan. And then sabi ko, kagalingan ang dala mo, Lord, pero pinatawad mo kanyang kasalanan. At nung napatawad ang kanyang kasalanan, gumaling siya. Ang kultura po kasi nila ganito. May isang bulag. Simula nung pinanganak. Ang sabi ni John, Lord, sino pong may kasalanan? Bakit siya nabulag? Yung magulang ba niya o siya mismo? Anong tanong? Sino po ang may? Ang sagot ni Jesus, wala sa sino man sa kanila ang may kasalanan. So, sa kultura nila,
Kung makasalanan kang tao, sakit ikaw, malala ang sakit mo, malala ang kasalanan mo. Amen. Makasalanan ka, marumi kang tao. Maruming tao, yung mga taong, mga may sakit sa kultura nila. Sila po yung, kaya sila dinidiscriminate. Uy, makasalanan ka. Uy, kaya iniiwasan sila ng tao. Kasi ang sino mang mahawakan nila o humawak sa kanila, magiging makasalanan din. So instead of pagpagalingin siya, pinatawad siya ng Panginoon. Samantaling sabi, si Lord, hindi lang siya tumutugon sa panandali ang solusyon, kundi sa pangmatagalang solusyon at pinakailalim na solusyon. Sabihin na lang natin, nag-declare siya, okay, pinagaling ka sa karamdaman mo. Ang problema, may kasalanan pa rin. Hindi ba't babalik pa rin ang karamdaman? Alam mo kapatid, sa lahat ng panalangin mo sa Panginoon, iba ang ginagawa ng Lord. Bakit? Hindi para sa iyo yung panalangin na yun. Kasi may mas matinding plano si Lord sa panalangin mo na yun. Lord, bigyan niyo po ako ng kotse. Ang binigay, house and lot. Lord, kotse yung hiningi ko. Bakit house and lot? Saan mo ipaparada ang kotse mo? Nananalangin ka ng healing? Samantalang kaya ka nagkakasakit dahil sa kasalanan? Anong ginawa ni Jesus? Solution. Yung solution na hindi kayang abutin ang pag-iisip ng tao. Pinatawad ang kasalanan. Tama naman. Sa lahat ng karamdaman natin, nagsisimula sa kasalanan. Kailan ba naging kasalanan ang pagkain ng baboy? Kailan ba naging kasalanan? Hindi naman kasalanan kumain ng baboy. Ang problema, nakakasira ng kalusugan yan eh. Ipinagaling ka, kumakain ka pa rin ng baboy. It makes sense ba? Hindi ba nagpapagaling si Jesus? Nagpapagaling. Ang problema, tayo nagmamagaling. Nagpapagaling si Jesus at the same time tayo nagmamagaling. Pinagaling na ako ng Lord. I'm healed by the blood of Jesus. Pero humihigop ka pa rin ng sabaw ng papaitan. Kung ano yung bawal sa'yo, yung pa rin yung taas na ng sugar mo, soft drinks ka pa rin, soft drinks. UTI ka na, soft drinks ka pa rin, kape ka pa rin ng kape. Kasalanan ba ang pagkakape? Hindi kasalanan. Panalangin mo, Lord, pagalingin niyo po ako sa karamdaman ko ngayon. Pinagaling ka na ng Panginoon. Yes, pinagaling ka ni Lord. Hindi ba pwedeng, Lord, patawarin niyo po ako, nakagawa na ng buwan ko. Nakakain na naman ako, Lord. At ang pagpapatawad ng Panginoon sa kasalanan, hindi lang po siya basta pagpapatawad lang. Nakakahiyang gumawa ulit nun nung pinatawad na pala ng Lord. Bakit naging significant? Ito ang kagandahan. Ang paralitiko, hindi siya gumaling sa pananampalataya niya para gumaling. Alam niyo bakit siya tinanggap ni Jesus? Dahil sa pananampalataya ng kaibigan niya. Yung pagbakbak ng bubong, nandoon, nilaglag doon. Pananampalataya, sabi niya, nakita ng Lord ang kanilang pananampalataya. Kaya sinabi niya sa paralitiko, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Hindi, sabi siguro ni Jesus, kung pagagalingin lang kita ngayon, mababaliwala ang kanilang pagod. Babalik at babalik pa rin ang karamdaman mo. Kapatid, lahat ng pagod mo sa Panginoon, lahat ng pagod mo sa pag-i-invite, hindi yan binabaliwanan ng Lord. Ang sukli ng Panginoon dyan, pangmatagalan. Kaya nga ang title ko ngayon is Forgiveness That Produces Healing. Sino dito yung nangangailangan ka ng healing ngayon? Sino dito yung nangangailangan ka ng healing? Taas mo yung kamay mo. Pinatawad ka na ng Lord. Lord, pagalingin mo ako. Sige anak, pinatawad na kita. Lord, pagalingin mo nga ako. Pinatawad na nga kita. Hindi kayang gawin ng Panginoon yung gusto mong gawin ng Lord sa buhay mo kung ikaw mismo ginagawa mo yung taliwas dun sa gusto ng Panginoon. Ang sarap magpuri sa Panginoon pagka lahat tayo ay magaling. Pinagaling na ng Lord.
Hindi ka makapagtaas ng kamay, may sakit ka eh. Nahihiya ka. Tataas ko yung kamay. Tinitingnan niya kaya ako. Baba ko na lang. May sakit ka kasi. At yung sakit mo na yan, gagaling ka lang ng 1 linggo. Gagaling ka lang ng 1 buwan. By the next month, wala ka na naman ulit. Babalik na naman yung sakit mo. Hindi lang po ito sakit ng physical, kundi pwede rin po nating i-apply sakit by spiritual at emotional. Alam niyo po ba, lahat ng karamdaman sa natin ngayon nagsisimula sa kasalanan. Amen. Kaya nga nung pinatawad na tayo ng Lord sa cross ng Kalbaryo, nung pinatawad tayo ng kasalanan, lahat yun, pati healing, lahat, penance, lahat yun. Dadaloy na lang yun kasi pinatawad na yung ugat. Pinutol na yung ugat. Hinukay ni Jesus yung ugat. Pumunta si Jesus doon sa impyerno. Naging bumbero siya, pinatay yung apoy. Hindi naman nakalagay yun. Pumunta si Jesus sa impyerno, pero hindi siya tinanggap doon. Sobra-sobra kasi yung pagpapatawad. Kaya sa umagang ito, gusto kitang tanungin, ano ang pakiramdam mo ngayon? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Sa palagay mo ba, isa ka sa paralitiko na nandito ka ngayon? Pakiramdam ko para ako nakaratay ngayon. Wala akong ganang magsimba, parang gusto ko lang humiga. Para tayong paralyzed men. And then ang prayer natin, Lord, restore me, Lord, restore. I-restore niyo po ako, Panginoon, bigyan niyo po ako ng puso ulit na bago. Sabi ng Lord, bagong puso, dudumihan na naman ulit. Patatawarin mo na kita bago kita pagagalingin. Kasi pag pinatawad na kita, mahihiya ka nang gawin ulit yung mga mali. Yun yung pinatawad eh. Dapat maintindihan natin na sa passage na ito, hindi lang po ito kwento ng pagpapagaling, kundi kwento po ito ng pagpapatawad. Ang cancer nagsimula sa stress. At ang stress, kung may ginawa sa iyo ang isang tao, ma-stress kung may something na ginawa sa iyo, ma-stress ka. Bakit maraming naku-cure sa cancer? Hindi dahil sa gamot, kundi sila mismo tanggap nila sa sarili nila na may nagawa silang bawal sa kanila. Hindi na nila ginagawa ulit yon hanggang sa naging lifestyle nila. At gumaling sila. Bakit sa atin ngayon hindi natin kayang gawin? Kapatid, gawin lang natin kung anong nararapat. Pwede po ba tayong tumayo lahat ngayon?